Another day, another vlog. Welcome to the house tour! So, ayan, corner lot yung bahay namin. And hindi pa naayos ni Mama yung mga halaman niya. Galing pa yung iba dyan sa Taytay, guys. So, meron kaming lagayan doon ng halaman, pinagawa. So, hanggang doon, may mga halaman pa kami. So, doon na lang namin nilalagay sa gilid kasi wala talaga kaming plot para sa garden o sa mga halaman. So, dito tayo sa labas ng gate. Nakalagay na yung parol natin, guys. Diyan na lang daw siya forever. Tapos, technically, dito tayo magpapark sa loob. Ayaw ni Papa nang hindi nagpapark ng sasakyan sa loob ng bahay. Pero, doon muna sa tapat si Toby. So, ayan, dyan muna siya. Walang tao pa dyan eh. So, pwede pa kaming makipark dyan. Tapos, nakikisuyo lang kami dito sa kapitbahay sa gilid. So, tara, pasok tayo. So, dito sa gilid, ayan, para may plot lang din dyan. Lalagay daw nila yung malunggay nila dyan. Dyan lang sinampa yung mga rags, pero tatanggalin din dyan. And, andito yung dalawang aso. Dalawang aso yung dinala namin yan. Si Bandar and si Panda. So, ito yung garden natin. Medyo slope siya, pero kasi pataas talaga yung bahay namin. And, ayan yung tawag namin garden. Kahit wala naman talaga siya pang mga halaman-halaman. And then, guys, meron dyang upuan talaga. Built-in na upuan kasi nga parang sort of like garden, inuman, pwede, diba? Kaya lang medyo may kalat pa nga. Kaya, dyan na lang muna namin itatambak until ma-clear out na namin to. Hindi ko mahanap yung mic ng camera ko, kaya medyo mahina yung boses. Nahihiya ako kasi feeling ko nakatingin yung mga kapitbahay. It's already 5 o'clock in the afternoon, so alam ko nandyan sila kasi public holiday din today. And ito pala, guys, dapat meron niyang entryway papunta sa Lanay. Kaya lang, dahil medyo masikip na dito sa garage area, hindi nakakayanin kung magkakaroon ng parang hagdan dyan papunta sa Lanay. So, napag-decide namin na parang i-enclose na lang siya. Tapos, meron na lang tayong parang French sliding window dyan. Pasensya na din pala, guys. Medyo magulo pa yung bahay. Ito yung outdoor ng bahay. So, tara, pasok na tayo sa loob. Welcome home! Pasok tayo! So, nandito na tayo sa sala, guys. Ayan, nandito si Patrick. Aray ko. As is naman din talaga to. Siguro ang nabago lang... Wait lang, Bek. Gusto mo pumunta kay Mami? Punta kay Mama. Give to Mama. Give to Mama. Tapos maghahakay ni Mama ng mga 3 minutes. Give na. Ay, hindi. Ayaw mo ng 3 minutes. 2 minutes. Hey, Mama. Give. So, ito yung sala namin. Wala naman talaga masyadong nabago dito apart from yung partition. Ayan, yung likod ng TV partition wall yan. Kasi feeling namin masyado nang malayo yung parang from upuan until TV kung doon siya sa dulo ng hagdan. And then at the same time, nagkaroon kami ng parang storage doon sa likod ng partition. Ayan ang aming sala. At ayan si Patrick na nagpapalakas na ng TV. So, dahil nga, di ba, bagong home, almost all ng mga gamit namin sa bahay ay medyo bago. Dito sa sala, ang nakita lang namin is yung TV from dating bahay. So, ang aking model sa sala ay si Papa. Yung sofa set namin, nabili namin sa Our Home sa Mega Mall. Leather siya na recliner chair at ipapakita sa inyo ni Father. Ayan. So, ang recliner chair, halos lahat except yung middle na yan. Yan lang ang hindi nare-recline dyan. Si Don Virgilio. Yung side lampshade na yan, nabili ko sa IKEA. And dyan nalagay yung telepono namin. Tapos, meron lang halaman. And then, itong mirror na yan, nabili namin siya sa Mandaue Foam. So, ayan yung parang pinaka-accent namin, PVC na panel, fluted panel. Tapos, may mga decor-decor lang. So, yun sa taas, mga Starbucks na mugs, kung saan ang lugar. And then, ayun, mga small white decors lang. And then, kung tatanungin nyo kung saan namin nabili yung relo, kasi maraming nagaganahan dyan sa Lazada ko yan nabili. That's the TV.
Meron lang tayo mga JBL speaker. Ayan, si Alexa nandyan. And then, ayan yung JBL na nabili namin sa Benson's ata. Ayan yung hinahanap namin na JBL speaker ni Papa. Separate namin nabili yung mic yan. And then, yung TV rack, sa Mandaue din namin siya nabili. Yan yung nagustuhan namin kasi parang concept siya ng bahay. Wooden na fluted style. And then, ayan yung center table namin. Nabili namin siya sa Mandaue Foam din nung sale sila. Tapos, meron lang mga decors dyan, gold and white. Tapos, mga chocolates lang. Tapos, meron lang mga halaman dyan. Ayang lagayan ng halaman, nabili namin yan sa IKEA. Ito yung sinabi ko sa inyo na parang storage area. Hanggang ilalim ng hagdan, meron pa yan. Di pa namin masyadong naayos, pero ayan siya. Meron ditong shoe rack. Dito namin nilagay yung mga shoes namin. Meron pa dyan yung Orocan. Halimbawa, yung mga t-shirt, mga sando, para hindi naaakyat. Diyan nakalagay. And then, some other items na nakastore, diyan nakalagay. And then, that's entryway, papunta sa second floor. Dito sa side na to, dito lang yung college grad picture namin ni Sisi. So, hulaan nyo kung sino ako dyan at saan si Sisi. Please comment kung saan ako, up, down. Tapos si Sisi, up, down. Yan na, i-comment yan. Ayan dyan si Mama at si Nanay. O, diba? So, nandito tayo sa dining area. Itong dining table namin, talagang ilang beses namin talagang inisip kung ito ba talaga. Kasi medyo mahal siya. Nabili namin to sa Furniture Republic. Nagustuhan namin siya kasi yung design niya sa base, parang fluted panel din. Ayan o, diba? Parang concept siya ng bahay na fluted wood panel. Pati yung mga chairs sa Furniture Republic sa Cainta kasi apparently, separately binibili ang mga upuan. Iba yung lamesa, iba yung mga upuan. Tapos, dahil nga wood yung lamesa namin, pinakabitan na lang namin siya or nilagyan na lang namin siya ng glass, yung brown glass, para hindi madaling masira yung lamesa. Tapos dito, instead of curtain, ang nilagay natin dito ay blinds. And labas niyan is yung sa garden na. Zebra blinds pala, sabi ni Zebra. Tapos dito sa console, mga some of our family pictures, travel pictures din, nilagay nila namin. And ito yung lanay area namin. Guys, totoong tiles to hindi to sticker. Pina-wall na lang namin siya na tiles, parang accent din. So for example, merong mga birthday or like nung house blessing, pwede itong parang accent wall na lang din namin sa bahay. And dito guys, ang space na to, parang para lang tambayan. Hanggang kung gusto mo lang dito maupo, pwede akong mag-work from here, mag-kape from here. So, pwede tayo maglagay dito ng mga lamesa din. Kung gusto mag-inuman, pwede kasi pwede rin natin buksan yung salamin or yung window dyan para may fresh air na pumapasok. And wala pa kami place para sa alak. Dapat dun yung sa may bar counter. Pero dyan muna, ayan na lang yung natirang mga alak nung house blessing. And dito sa lanay, meron ditong door. Ito yung kwarto ni Nanay. So, ayan siya. Merong double deck. Ayan, hanggang taas. Tapos, meron ding fan. Buksan pala natin yung ilaw. Yung gamit lang ni Nanay nandyan. Ayan, yung room ni Nanay. So, open concept pala yung kitchen namin. Meron lang tayong bar counter dito. Pero wala naman talaga siyang mga alak pa kasi hindi pa namin nalalagay. Tapos, meron lang kami ditong hot and cold water dispenser. Meron binili si Sisi na ice maker. Ang bongga nito, guys. Nabili niya to sa Lazada. Parang mga 2,000 plus nung sale sa Lazada. So, dito sa bar counter, medyo hindi lang siya na-extend ng bongga dito from pinaka-PVC panel. Pero it will work. Meron lang yung dalawang bar chair. Ayan yung bar counter. And ito yung kitchen namin. Ito yung pinakahuling natapos kasi pinakustomize namin yung mga cabinet para maging aluminum siya. It could have been better, pero let's make it work kung anong meron na ngayon. In general, maganda naman siyang tignan, di ba guys? All white, malinis, may mga storage area kami. So, okay na yun. So, dito sa side na to, dito lang yung ref namin. It's a 2-door ref. Napakita ko sa vlog nung time na binili natin to. So, ito siya. Makalat ata. Makalat ba nga? Puno lang. Ayan. So, ayan yung ating ref. Punong-puno pa. Nandito pa kasi yung mga ibang items na dadalhin namin sa Dubai. So, for sure, after tomorrow, mababawasan na yan. So, the goal is, i-maximize natin talaga yung mga area para magkaroon tayo ng storage. Kasi hindi nga ganun kalaki yung bahay. By the way, this is 101 square meters yung bahay and we are corner lot. Anyways, dito sa taas ng ref, meron tayong mga storage. Nilagay namin dito yung mga ibang electronic appliance na hindi pa na namin masyadong ginagamit.
So, yung extra na rice cooker na malaki, turbo broiler ni Mama, may fryer, deep fryer, sandwich maker, coffee maker, and something else. So, ayan, dyan natin siya nilagay. So, dito guys, meron lang tayong pull-out drawer. So, nung nagpapagawa kami, isa talaga sa mga gusto namin ni Sisi, magkaroon ng pull-out drawer dun sa kitchen area. Separate pala namin itong binili versus dun sa pagkontrata namin sa paggawa ng mga cabinet. Binili ko to sa Welcon. Doon ako bumili kasi at least nakikita ko yung quality ng item. Baka mamaya sa Lazada, kahit madaming mga bumili na sa kanya, mamaya hindi ko gusto yung quality kasi medyo manipis. So, ayun, basta doon na lang ako sa Welcon bumili. So, I think 3 pairs to lahat. Tama ba? 3 pairs to lahat, mga 2,000 plus. Meron tayong mga pangluto, mga noodles, tsaka mga snacks ni Sky. Another side ng kitchen, electronic appliance lang, yung microwave home oven. Yung binili natin to last year sa SM ba yun? Ay, yan naman. And then meron tayong air fryer, steamer, and blender. So, dyan siya kasi merong outlet din siya. So, pag magpapagawa pala kayo ng bahay, abangan nyo kung saan nila ilalagay yung mga outlet. Important yun. Siyempre, kayo yung titira, mas alam nyo kung ano yung mga gamit nyo. Kasi ang nangyari sa amin, parang meron siyang space dito, pero wala akong outlet. So, either i-connect mo siya dito sa outlet na to, or i-connect mo siya sa outlet dito. So, sayang sana nagkaroon ng isang outlet dyan para pwede ka pa rin maglagay ng mga appliance at hindi mo sila ika-crowd sa certain areas lang. Ayan, dito tayo. Meron lang ditong pinalagay kami para alam mo yung mga ayan, salt, pepper, and everything ni Mama. Pag nagluluto siya, malapit lang kasi andito yung lutuan niya. And then, dito sa side na to, water heater, and then yung rice cooker. Tapos, yung lagayan ng bigas, and then mga nuts, mga snacking lang. Tapos, mga cups. Basta ayan, kung anik-anik lang mga nakalagay muna dyan sa ating bar counter. And then, dito lang yung mga built-in cabinets. Ayan, mga drawers lang. Hindi ko na ipapakita lahat. May mga nakalagay tayo dyan kasi gusto nga natin i-maximize. So, dito pala yung mga plato ni Mama. So, ayan yung mga ibang plato ni Mama. Yung mga hindi laging ginagamit. So, ayan pa. Ayan pa yung mga ibang plato. And then, dito, ayan. Hindi lang na-maximize kasi hindi nalagyan ng divider dun sa taas. Pero ayan yung ibang mga spices and condiments. And then dito, andito yung aming chimney na range hood. Tapos nilagay lang namin yung extra namin na air fryer. Pati yung coffee maker. Problema lang, pag ganyan ginagamit yung exhaust, yung range hood, nagbubukas siya kasi ngayong hangin. So, ganyan nangyari. Diba? Galing! Dito sa baba, pinalagyan lang namin din siya para ma-maximize. So, andyan yung ibang mga grocery items. Yung mga spam, maling, corned beef, ayan, mayonnaise. So, dyan lang natin nilagay. Mga tomato sauce and everything. Dito sa taas, ayan, may mga tissue and something else, supply. Lahat na to guys, puno ah. So, ayan, may olive oil sa taas, mga noodles. Ayan. Puno na yan. O, diba? Mga grocery items, mga noodles sa taas. Full pack na yan. Todo na. Ayan, mga vitamin C, gatas uli ni Mama, and something else. And then, last cabinet dito sa taas. Ayan. Mga snacks naman yan. Ayan. Dito naman tayo sa baba. So, may mga pull-out pa din tayo dito for the plates, mga mangkok, platito, and then yung mga cups at saka mga glasses. And then, pinatiles pala namin yung ilalim kasi dun sa pinagawa namin, hindi pala yun enclosed lahat na may ilalim. And then, 3 siya na sliding para halimbawa kung magkaroon ng sira dito sa mga pipes, gagawa din nila. And then, last here, ayan, mga pull out pa din, mga baso. Ayan. Puro baso. Baso is life. So, ayan. And then, last dito, nandito lang yung mga pots and pans and something else. Ayan. Mga kalot-kalot. So, ayan yung isa pa. Ayan yung aming tangke, gas, and then something else. So, at least, naka-enclose siya. Hindi talaga siya yung kitang-kita. So, parang ang linis-linis ng tingnan na puro puti. Yung dito sa kitchen. Last part dito sa ground floor is yung banyo. So, ayan lang yung banyo natin, guys.
Simple lang naman. Ayan, may tile. So, pinalitan natin lahat ng tiles dito sa banyo. And then, nagpabutas lang dyan para sa mga shampoo. So, ayan lang. And then, nagpakabit lang tayo dito ng partition. Amalok ba yun? Something. Basta yung brown na color. Nag-frame lang sila para makabit. Ito, dati na namin to. Sa taas to. Binaba na lang namin. It works naman. Okay pa naman siya. And at least meron tayong mga storage dyan sa ilalim for toiletries. And then, ito ilalabas natin siya kasi pang mga laba-laba yan. Pero ayan, dyan muna siya. So, ayun lang guys, yung ating first floor ng house tour. Nakakapagod din pala. Sige, next time na lang uli yung second floor. So, tara na guys. Akyat na tayo sa second floor. Bago pala tayo umakyat guys, magulo pa ha. Magulo pa. Hindi pa kami nakaayos. Babawi na lang ako sa December. Para for the vlogs. So, ayan. Ang aking hagdan paakyat. Meron na tayong maintain dyan. And then, ito na yung hallway. So, umpisa pa lang sa hallway, makalat na. Yan kasi yung mga damit mo na hindi naaayos. Pero this is the hallway. And isa to sa favorite ko na napagawa namin. Yung altar dito. Alam nyo ba guys, matanda pa sa akin yan. Wedding gift daw yan kila mama. So, that's May 1982. Na-salvage talaga namin siya. Sa paglipat-lipat namin ng mga bahay, nilagyan namin siya ng place sa altar kasi it holds memory for us and our family din. And then the rest of it, sa Manawag na namin siya nabili. Apart from doon kay Nino na luma na din niya, nasunog na lang din eh. So, ayan. Tapos, ito, pinalagyan ko na lang nung PVC para maganda naman siya, accent din siya. Tapos, nagpalagay na lang tayo dito yung mga floating shelves. Yan, yan. Then, sa tabi ng altar is yung banyo sa taas. Kasama to sa pinagawa namin sa kanila kasi gusto ko sana aluminum. Pero ending, sana pala bumili na lang din kami. And then, ito, nabili natin to sa Binondo. Same goes with this, nabili natin sa Soler sa Binondo. Hindi pa nakakabit yung ilaw niyan. And then, meron lang din tayo dyan kasi hindi pa natin nilalagay yan dito sa loob ng cabinet. Tapos, hamper natin. And then, same sa baba, meron lang din tayong partition para hindi lalabas yung tubig pag nililigo. And then, pinabutasan lang din natin yan. And then, shower lang din. Then, dito pala sa second floor, 3 yung rooms dito and 1 yung common toilet. Itong common toilet, dati talaga sa masters yun nakalagay. Pinalabas namin or pinalipat namin dito para lahat ng rooms dito is easy access lang sa common toilet. So, again, ayan yung ating altar. This is the toilet and bath. And then, dito is yung room namin ni Sachi. And then, dito yung room ni Sisi. And then, yung room ni Mama at ni Papa. So, pasok muna tayo sa room namin. So, ito yung room ko, guys. This is the smallest room dito sa second floor. Pero ako kasi may window din, tsaka si Mama may window din. So, may window tayo dito. Si Sisi, pinakamalaking room, pero walang window yun. The bed is from Mandaue Foam. Lahat ng bed namin sa bahay is from Mandaue Foam. Ang nabili namin is yung chiropractor na bed. Ayan. And we got it on sale. Nung sale sa Mandaue. Nung kanilang summer sale na 30% off. And then, it's a queen size bed. Again, lahat ng beds dito sa second floor, queen size bed din. Yung frame ko, I got it from IKEA. Nung nagpunta kami the last time, kasi may sale din. Itong bed frame, sabi ko, nothing fancy, pinakamura as much as possible. And then dito sa room, meron lang akong built-in cabinet. Nilagay ko na din dyan yung mga items na maiiwan ko dito, yung mga damit na maiiwan ko para hindi na ako dala ng gamit pag umuwi. And then meron lang din dito yung side table. Akala ko kasi magkakasya talaga doon. So hindi. Kaya dito na lang siya. And then lang yung maleta ko. And then, ayan lang yung mga labahan, yung mga kubrekama, comforter, dyan na nakalagay. And then, yung steamer lang natin, garment steamer. Tapos, nabili ko lang to sa Lazada, 1,000 plus ata. Parang wala lang, tinambakan ko lang siya. Ito ng ating OOTD for airport tomorrow. Nilagay ko na rin, pinipare ko na. So, pwede siya mag-hold ng mga bags. Yung mga sampay-sampay nyo. It will work that way. Ito lang yung aking table dito. Pag nag-work from home ako, dito tayo nag-work. Naka-zebra blinds lang din tayo. Also from Mandaue. Ayan. Same window na lang din. Nakasama sa bahay. Hindi na kami nagpalit. Nagpalagay na lang ng screen window. Meron lang din tayong grills. Tapos, for our ventilation, meron akong fan. Tapos, meron din tayong aircon. Itong condo na to, but the rest of the house,
ang aircon namin is yung Colin na nabili namin sa Abensolis. Pasok tayo sa room ni Sisi. Medyo nagligpit naman din siya eh. So, ito yung room ni Sisi and ni Sky. Pero pag wala naman dito si Sisi, kasama nila mama si Sky sa kabilang room sa Masters. This is the biggest room dito sa bahay namin. Ito yung bed frame ni Sisi. We got this from our home. Same bed frame sila ni mama. Bed mattress din is also from Mandawi. Ayun yung mga maleta, di ba? Pero may side table lang din siya doon. From Mandawi as well, yung lamp na maliit, nabili ko lang din yan sa TikTok. And then same table lang din sa room ko. So meron din siya dito. May mga maleta, mga gamit. Hindi pa siya tapos magligpit eh. Kasi ideally, gagawin niya tong parang study desk ni Sky. Eventually, makakuha kami ng tutor na pwedeng pumunta dito sa bahay namin. Eh, pwede nilang gamitin to siguro for study area nila. What I like about Sisi's room is parang meron siyang walk-in closet. So, ayan. Itong space na to is parang naging walk-in closet niya. So, meron siya ditong built-in cabinet. Meron pa siyang cabinet dito. Tapos, dahil firewall na to, parang magkaroon man lang ng light, kinabitan siya ng ganito. Hindi ko alam kung anong tawag. Nakalimutan ko na. Basta may sinabi sila. Yung ventilation sa room ni Sisi, meron siyang electric fan. And then, meron din siya ng Colin na split type aircon. And guys, hindi nakapag-ayos ng room si Mama. So, pagpasensyahan nyo na ang kalat ng room nila ha. Ipapakita ko lang sa inyo for reference. And guys, yung room lang nila Mama, yung hindi naka-split type na aircon kasi ang mahal na pagbibili pa kami ng isa pang split type, bago yung aircon na to na nabili namin. I think 2 months old pa lang siya. So, ito na po ang makatotohanan ng room tour nila Mama. Napaka-defensive. So, ayan yung kama nila Mama. And then, yun yung aircon, yung fan, then yung window lang din, naka-zebra blinds din sila. Tapos, ito yung bed na binili namin kay Patrick. So, the idea dapat is, doon silang dalawa magkatabi. Kaya lang dahil sa aircon, sobrang sikip na. Walang ventilation masyado. Kaya kailangan niyang i-separate. Gagawin pa namin ng paraan kung paano magkakaroon ng bed si Patrick dito sa loob ng room nila Mama sa Masters. And then, meron lang cabinet doon na binili din namin sa IKEA. Yung TV nandun and some other anik-anik dyan. Tapos, built-in cabinet. So, ayan lang po yung room nila Mama. Hi guys! So, ayun na ang ating house tour. Sana nabigyan ka ng justice with this vlog. Yung mga nag-antay, mangilan-gilang nag-antay sa inyo ng ating house tour dito sa Pilipinas. Kasi nga, diba, the past few vlogs, mga renovation updates, shopping updates tayo para sa bahay. Take it as a work-in-progress house tour. Kasi definitely, aayusin pa natin yung bahay para mas maayos, mas maging comfortable sila Mama. Itong bahay na to is technically for them. They're both seniors na yung parents ko. And then si Sky, sila lang naman ang usually nakatira dito sa bahay namin. And then once in a while, umuwi kami to spend time with family. Pero super happy na bago kami bumalik ng Dubai, naayos na. Kasi as I've mentioned, last Saturday lang natapos talaga yung paggawa ng bahay. And today is Monday. So meron lang kaming few days para talagang magligpit ng mga bagay-bagay, magtapon ng mga kung anik-anik. But I hope you enjoyed this vlog. I will be doing a separate video about the costs. Yung mga tips na pwede kong i-share sa inyo kung nagbabala kayong mag-renovation. You can put in the comment section below kung ano yung mga gusto nyong malaman bukod sa cost. So, I will be more than happy to include that in a separate video. And nagpapasalamat pala ako sa lahat ng mga nagme-message, nagko-congratulate para sa family namin. Maraming salamat sa inyong lahat. Just watching this video or any of my videos, sobrang appreciate ko na talaga. The more na yung magko-comment kayo, at saka magla-like din kayo, diba? Tsaka yung i-shika nyo ako sa mga friends ninyo para mag-subscribe din sila. So, sobrang thankful na ako doon. I'm grateful with the small community that I have here in YouTube. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat sa patuloy na pagsuporta. And sana with this vlog, mas dumami pa tayo. So, naka-1 oras din pala akong nag-film ng vlog. Baba na tayo. Yan na. Tapos na yung vlog. Hi! Yan na sila. So, yun lang naman guys. Sana na-enjoy niyo yung vlog. If you like this video, be sure to give it a thumbs up and show some love by subscribing to my channel. I'll see you guys on my next video. God bless and may the fab be with you all. Bye! Bye!